Sa araw-araw na nireregaluhan tayo ng Panginoon na mabuhay, kapatid, kayo ang nasusunod kung ano gusto nyong ipasok dyan. Kahit gaano karami, sige, ikaw bahala, kahit ano yan. Ikaw masusunod, tama. Pero ang maglilinis nung ipinasok nyo, walang iba kundi tubig lamang. Tama naman siya, karamihan na kasi sa atin, hindi na nakakainom ng sapat na tubig, dahil puro na lang soft drinks. Ang hina nyo ngang uminom ng tubig. Sino naglilinis sa loob ng katawan nyo? Mahina nga di wala. Tapos nagtataka kayo na may mga sakit kayo ngayon? Napakaraming pamilya rito hindi makakain ng walang soft drinks? Hindi makapagmerienda ng walang masarap na inumin? Sige, may tanong ako. Lahat ng nanay at tatay na nandito, lolo't lola, hindi ho ba kayo nahihiya? Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po ang matatanda. At bilang matatanda, dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata, kayong matatanda pa nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kayo nahihiya? Tapos, umiiyak kayo pag may sakit ang anak nyo? Umiiyak kayo pag may sakit ang apo nyo? Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga ng mga panlalason nyo. Sorry po I know my words are hurting, but this is reality for God's sake. Alam nyo kung bakit ako masakit magsalita? Sabihin ko sa inyo yung totoo. Sa klinik ko, araw-araw may dinadalang pasyente. 1 to 7 years old ang edad. Ang sakit, cancer. What if, sample lang naman, next week, wag na natin patagalin, next week agad. Ang isinugod sa klinik ko na batang may sakit na cancer, anak o apo mo na. Nako, sigurado ko, at saka ako palang magsisisit, magbabago. Ngayon, are you getting my point here? Na-realize mo ba na paano kung yung anak mo ang may cancer? At napakahalaga ng opinion nyo sa ginagawa kong pagmimisyon. Opinion nyo, mahalaga. O sige, sa tingin nyo, pag may sakit ang bata, kaninong kasalanan? Yung totoo kasalanan ng bata, kasalanan ng magulang. Magulang, specifically sa mga nanay. Ba't naman nanay lang, Dok? O sige, mga nanay, tingin ka sa akin. Diretsuhan ako magsalita Nanay, yung totoo di ba nagluluto po kayo ng gulay? Sago! Yes, okay. Ayaw kumain ng bata. Sago! Ayaw. At dahil ayaw kumain ng gulay ng anak mo, Nay, tumingin ka sa akin. Ano ang karapatan mo na lasunin niyang anak mo ng hotdog at tosino? Ang tatamad nyo kasing magturo. Imbis na itinuturo nyo yung tama, pinapakain nyo ng mali. Pagmamahal ba ng tunay na ina yan? Mahiya ka naman, nanay. Sa bagay, totoo ang kasabihan namin sa ospital. Matututo lang ang mga magulang pag nag-aagaw buhay na ang anak. Baka lang kasi hindi nyo kayanin, kaya winawarningan ko na kayo. Karga-karga mo sarili mong anak, nag-aagaw buhay. Kasi ako, doktor lang nila ako, umiiyak pa ako. Ikaw pa kaya na tunay na magulang? Tapos pag nag-aagaw buhay ang bata, grabe kayo magsalita sa doktor. Emergency room pa lang, akala nyo, nabili nyo na kami. Doktor, dinuduro nyo pa kami. Gawin mo lahat ng kaya mo para sa pinakamamahal kong anak. Patatalbugin ko yung katagang yan ngayon. Talbog. Balik sa'yo. Tanungin mo nga yung sarili mo, yung totoo Ikaw po ba? Ginawa mo talaga lahat ng kaya mo? Bilang nanay at tatay, para hindi sana nagkakasakit ang inyong pinakamamahal na anak? Makapagpasa kayo ng responsibilidad sa mga doktor. Ano po? Paalala lang, kapatid, sa'yo ipinagkatiwala ng Panginoon yan, hindi sa doktor. At gusto mo bang marinig bakit ka pinagkatiwalaan ni Lord na magkaroon ng anak? Nagtitiwala ang Panginoon na ikaw ay responsableng magulang. At gusto niyo bang marinig ano ang meaning ng responsableng magulang? According sa salita ng Diyos, basic at simple lang. Pakinggan nyo. Ang sabi ng Panginoon, ang responsableng magulang, hindi porkit, ulitin ko, hindi porkit napapakain mo yan na masarap at marami araw-araw. Na pag-aaral mo, may tahanan kayo,
na ibibili mo ng material na bagay na kanyang gusto. Ang tawag sa'yo, responsableng magulang. Hindi. Ang sabi ng Lord sa salita niya, ang responsableng magulang, simple at basic lang. Uy, sarap pakinggan, no? Simple at basic lang. Ano daw yon? Kayang ingatan ng buhay at kalusugan ng bata at ginagabayan yan hanggang lumaki at tumanda ng pa. Yun ang responsableng magulang.